Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1169-75. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa sandaling ang mga salita ay lumabas sa bibig ng ginang, nagkaroon ng kaguluhan sa backstage ng perya ng auction ng Blackwell Clan. Ang pagsisikap na DA ng auction fair ng aming Blackwell Clan ay nangangahulugan na sinusubukan mong DA ng aming Blackwell Clan. Nagiging makatao si Vice Manager Brandon nang sabihin niya sa inyo na magsisigawan. Pero, naglakas loob pa rin kayong akusahan siya sa pagkuha ng mga gamit ninyo. Karapat-dapat kayong mamatay. Ito ang unang pagkakataon na makakita ng mga walang hiyang tao sa buong buhay ko. Ang grupo ng mga tao ng Blackwell Clan ay napuno ng matuwid na galit. Ang kanilang mga salita ay hindi magalang at mapurol habang sila ay galit na nakatingin kina Alvin at Irish. Matapos marinig ng matandang nakasuot ng pilak, ang manager ng auction fair ng Blackwell Clan, ang mga salita ng ginang, naging malungkot ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Alvin bago siya nagtanong sa malalim na boses, "May gusto ka pa bang sabihin?" Walang pakialam na sumulyap si Alvin sa matandang iyon na nakasuot ng pilak at nagtanong, "Hindi mo na kailangang pakialaman kung may sasabihin pa ba ako o wala. Sa ngayon, maniniwala ka ba sa akin kahit na may sasabihin ako?" Mula sa simula hanggang sa huli, nanatiling kalmado ang kanyang mukha na para bang hindi niya napansin ang napipintong panganib. O marahil, hindi niya ito inuri bilang isang panganib. "Manager, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya ng walang kaparerekon? Alisin mo na sila. Oras na para maghanda tayo para sa ating auction fair," bulong ni Brandon. "Tama ba ako?" Lumingon si Brandon para tingnan ang ibang mga tao na naruroon sa backstage ng auction fair. "Tama na yan. Patayin mo sila." Sinirang puri nila ang vice manager na si Brandon at minamaliit ang ating Blackwell Clan. Karapat-dapat silang mamatay. Talaga. Deserve nilang mamatay. Ang mga salita ni Brandon ay parang sumasabog na fuse na lubos na nagpasiklab sa kapaligiran ng auction fair sa backstage. Ang bawat isa sa mga miyembro ng Blackwell Clan ay nangangati na putulin ng buhay sina Alvin at Irish. Nang magtaas ng kamay ang matandang nakasuot ng kulay pilak ay muling tumahimik ang backstage ng auction fair. "Gusto ko talagang marinig ang paliwanag mo tungkol dito," sabi ng matanda sa bilis na hindi masyadong mabilis o masyadong mabagal habang nakatingin kay Alvin. "Manager. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa mga sinungaling na ito." Sa sandaling marinig ni Brandon ang mga salita ng matanda, ang kanyang mga mata ay naging matalim habang siya ay tumunog, "Sa aking palagay, dapat na lang natin siyang patayin." Pagkatapos, humakbang siya palabas at tumabi sa matanda. Akmang sasalakayin niya si Alvin, ngunit nagtaas ng kamay ang matanda para harangan siya. "Ano? Vice Manager Brandon, natatakot ka ba na malaman mo ha?" Ngumiti si Alvin kay Brandon na naging dahilan ng pagkataranta niya. Ang kanyang mukha ay naging seryoso, ngunit siya ay sumagot ng malakas. "Ano bang dapat kong katakutin? Don't tell me na ako, Brandon, ang kumuha ng mga gamit mo. Well, wala kang huling say kung kinuha mo ang aking mga bagay o hindi." Nananatili ang ngiti ni Alvin sa kanyang mukha. "Syempre alam kong wala akong final say. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng mga tao? Lahat kayo sinungaling. Gusto nyo lang gumawa ng gulo sa auction fair ng Blackwell Clan natin." Ngumuso si Brandon. "Oh, talaga?" Tiningnang mabuti ni Alvin si Brandon bago itinaas ang kanyang kamay. Isang espada at tableta ang lumitaw sa kanyang mga kamay. "Hindi mo ba ako tinanong kung mayroon akong parehong spirit weapon at tableta sa akin? Pasensya na nakalimutan kung mayroon nga pala ako sa aking special ring." Sa sandaling makita ni Brandon si Alvin na inilabas ang spirit sword at tableta, agad na namutla ang kanyang mukha. Nanliit ang kanyang mga mata nang marinig ang mga salita ni Alvin. "Ikaw ang manager nitong Blackwell Clan's auction square, right?" Tiningnan ni Alvin ang matandang nakasuot ng pilak bago niya iniabot sa kanya ang espada at tableta sa kanyang kamay. "Kanina, ibinulsa nitong subordinate mo, Brandon, ang grade 1 kong spirit sword at life recovery pill." Nakakatawa. Bago pa makapagsalita ang matanda, ngumuso si Brandon.
Sa tingin mo, kulang ba ang ating Blackwell clan sa Grade 1 na Spirit Swords at Life Recovery Pills? Bakit ko kakailanganin ang iyo? Bueno, hindi ko alam kung ang Blackwell clan ay kulang niyan o hindi. Gayunpaman, nakikita ko na talagang kulang ka, walang pakialam na sagot ni Alvin. Ikaw. Hinahanap mo si kamatayan. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, hindi na ito napigilan ni Brandon. Nagalit siya. Sinamantala ni Brandon ang pagkakataon ng inabot ng matandang lalaki ang Grade 1 na Spirit Sword at Life Recovery Pill na ipinasa sa kanya ni Alvin, ang kanyang origin energy ay tumaas mula sa kanyang katawan. Ang mga kalaliman ay sumunod na parang mga anino habang ang kanyang buong pagkatao ay naging isang kanya na bumaril patungo kay Alvin. Brandon. Ang matandang nakasuot ng pilak na kakainom lang ng Spirit Sword at tableta ay hindi inaasahan na aatakihin ni Brandon si Alvin pagkatapos niyang pigilan siya. Saglit na naging seryoso ang mukha niya dahil pakiramdam niya ay hinamon ang kanyang prestihiyo. Gayunpaman, kahit na gusto niyang iligtas ang binata na nakasuot ng lila, huli na ang lahat. Masyadong biglaan ang pag-atake ni Brandon. Sa sobrang biglaan ay hindi pa rin siya bumabalik sa kanyang katinoan. Boom! Maya-maya pa, isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Inakala ng lahat mula sa Blackwell clan na ang binata na nakasuot ng purple ay pinatay na ni Brandon. Gayunpaman, kasabay ng sunod-sunod na pagsabog, isang gulo ng bagyo ang dumaan. Nagulat sila sa eksenang nasa harapan nila. Mahal na Panginoon! Ano ang kanilang nasaksihan? Ang binata na nakasuot ng lila ay nakatayo roon nang hindi nasaktan habang si Brandon ay nakayuko sa lupa. Gulong-gulo na siya sa sahig habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Napahawak si Brandon sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan sa sakit habang siya ay gumulong-gulong sa sahig. Kasabay nito, itinuro niya ang nanginginig na daliri kay Alvin habang sumisigaw, "Pipilayo mo ang dantian ko. Walang awa mo. Napakawalang awa mo." Katahimikan. Natahimik ang buong eksena. Napakalinaw ng mga miyembro ng Blackwell clan tungkol sa background ni Brandon. Si Brandon ay isang elder ng kanilang Blackwell clan. Siya ay nasa 50s pa lamang at gayunpaman, nasa 4th level martial monarch stage na siya. Ang kanyang lakas ay lubhang katakataka. Gayunpaman, ngayon, ang kanyang dantian ay napilayan sa isang suntok ng isang binata na tila siya ay 25 taong gulang lamang. Sir? Hindi po ba ito masyadong marami? Ang matandang nakasuot ng kulay pilak na lalaki, na siyang manager ng auction fair ng Blackwell clan, ay malamig na tumingin kay Alvin. Sobra. Ngumiti si Alvin. Inagaw niya sa akin ang Grade 1 spirit weapon at pill ko, pero gusto pa rin niya akong patayin. Napilayan ko lang ang cultivation base niya, at sa tingin mo sobra na iyon. Wala pa tayong conclusion patungkol sa bagay na ito. Ang matandang nakasuot ng kulay pilak na lalaki ay tumingin kay Alvin na may takot sa kanyang mukha habang sinabi niya sa malalim na boses, "Maraming taon na akong nakatrabaho nitong si Brandon kaya kilalang kilala ko siya. Hindi sapat ang Grade 1 spirit weapon at life recovery pill para pukawin ang kanyang kasakiman. Tama na yan. Sa tingin ko rin. Maraming miyembro ng Blackwell clan ang tumango bilang pagsang-ayon. Ang bawat isa sa kanila ay nakatitig kay Alvin ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na kumilos. Tulad ng matandang nakasuot ng pilak, nagulat sila sa lakas ni Alvin. Napilayan niya ang dantian ni Brandon sa isang suntok lang. Kahit na itong matandang nakasuot ng pilak, ang tagapamahala ng perya ng auction ng Blackwell clan, ay natatakot sa lakas ni Alvin ngayon. Si Brandon na sobrang sakit na halos makaramdam na siya ng manhid sa wakas ay tumigil sa paggulong sa sahig. Tumingin siya sa lalaking nakasuot ng pilak, natatakpan siya ng malamig na pawis habang hinihimok niya ang mahinang boses, "Manager Jim, patayin mo siya at ipaghiganti mo ako. Iganti mo ako." Ang matandang nakasuot ng pilak, ang tagapamahala ng perya ng auction ng Blackwell clan, ay pinangalan ng Jim. Sa harap ng tanong ni Jim, nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Alvin. Mahinahon niyang sinabi, "Kung isa lang itong ordinaryong Grade 1 na spirit weapon at life recovery pill, hindi sana ito pumukaw sa kanyang kasakiman. Gayunpaman, sa tingin mo ba ay ordinaryong bagay lang ang Grade 1 spirit weapon at life recovery pill ko na qualified na maging finale item sa iyong auction fair?
Sa sandaling marinig ni Brandon ang mga salita ni Alvin, makikita ang takot sa kanyang mga mata. Gayunpaman, lahat ng miyembro ng Blackwell Clan, kabilang si Jim, ay itinoon ang kanilang mga mata sa Grade 1 na Spirit Sword at Life Recovery Pill sa mga kamay ni Jim. Hindi ba Grade 1 Spirit Weapon lang sila at Grade 1 Life Recovery Pill? Ano kayang pagkakaiba nito? Maraming tao ang nag-aalinlangan. Swish! Nagtaas ng kamay si Jim. Isang bugzo ng purong origin energy ang bumulwak mula sa kanyang kamay at pumasok sa Grade 1 na Spirit Sword na hawak niya. Ilang sandali, umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng sipol ng espada. Ito ay malutong at kaaya-aya sa pandinig. Sa tunog pa lang, masasabi na nilang magaling itong espada. Swish! Di nagtagal, lumitaw ang isang silhouette ng sinaunang itim na dragon sa itaas ng ulo ni Jim, na nagpapakita ng kanyang cultivation base sa 7th level Martial Monarch stage. Sa susunod na sandali, lumitaw ang Heaven and Earth phenomenon sa tabi ng silhouette ng sinaunang itim na dragon. May kabuuang 9,000 sinaunang may sungay na mga dragon na silhouette ang lumitaw sa harap ng lahat. Nang maingat na pinag-aaralan ng karamihan sa mga tao ang mga sinaunang may sungay na dragon at sinusubukang bilangin ang mga ito, nanambalik si Jim sa kanyang katinoan at sumigaw, 170% na tulong. 170% boost. Nagkagulo ang mga tao. Hindi pa nila nakita o narinig ang tungkol sa anumang Grade 1 na spirit weapon na maaaring magbigay ng 70% boost noon. Gayunpaman, ang isa ay lumitaw sa harap ng kanilang mga mata ngayon. Maraming tao ang lumunok at medyo nahihirapang nagtanong, Sir Manager, itong Grade 1 na Spirit Sword ay talagang nagbibigay ng 70% boost? Ano? Nagdududa ka ba sa mga salita ko ngayon? Pinandilatan ni Jim ang mga taong ito na walang imak bago siya lumingon kay Alvin na may gulat na ekspresyon. Bahagyang nabigla, nagtanong siya, maaari ba akong magtanong sa iyo, Ginoo, sino ang gumawa nitong Grade 1 Spirit Sword? Ito ay casual na ginawa ng isa sa Grade 1 weapons craftsman sa aking sekta. Ano sa palagay mo? Ito na kaya ang final item sa auction fair na gaganapin ng iyong Blackwell Clan ngayon? Walang pakialam at prangka na sumagot si Alvin. Oo naman. Agad namang tumango si Jim bago muling ibinalik ang tingin sa Grade 1 Life Recovery Pill na nasa kamay niya. Aaron, isa kang Grade 2 Alchemist. Tingnan mo itong Grade 1 Life Recovery Pill. Nang ang mga tao ay nagulat pa rin sa pagtaas ng Grade 1 na Spirit Sword sa kamay ni Jim, tumingin si Jim sa isang matandang lalaki na may puting buhok at casual na inihagi sa kanya ang Grade 1 Life Recovery Pill sa kanyang kamay. Ang matandang lalaki na ang pangalan ay Aaron ay nagsimulang suriin ang Life Recovery Pill. Pagkatapos lang ng isang sulyap ay nagsimulang manginig ng husto ang kanyang katawan. Ano ang problema ni Elder Aaron? Maaaring ito ay ang Grade 1 Life Recovery Pill ay espesyal o isang bagay. Ganun talaga. Sa Grade 1 na Spirit Sword na nagsisilbing halimbawa, ang mga miyembro ng Blackwell Clan na naruroon ay hindi nang ahas na maliitin ang Grade 1 Life Recovery Pill ng binata na nakasuot ng purple. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay bumalik si Aaron sa kanyang katinoan. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan, at tuwang-tuwa siyang sumigaw, 70% purity. This is Grade 1 Life Recovery Pill has a purity of 91%. Sa sandaling umalis ang mga salita sa bibig ni Aaron, muling tumahimik ang buong eksena. Isang Grade 1 Life Recovery Pill na may 71% purity. Oh, Diyos! Talagang kakilakilabot ang pagiging epektibo ng gamot. 1170. Nang ang mga miyembro ng Blackwell Clan sa backstage ng auction fair ay nabigla pa rin sa Grade 1 Life Recovery Pill na may 71% purity, isang walang pakialam na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin at nakakuha ng atensyon ng lahat. Sinusubukang tumakas. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay, at sinunggaban ng hindi nakikitang puwersa si Brandon na sinusubukang tumakas mula sa backstage ng auction fair. Ang kanyang kamay sa hangin ay tila nakahawak sa lalamunan. Para naman kay Brandon, ang kanyang lalamunan ay hinawakan ng isang di nakikitang puwersa na tila nag-transform sa isang hindi nakikitang kamay. Namumula ang mukha niya nang iangat siya sa hangin. Namumugto ang kanyang mga mata, at hindi siya makagawa ng anumang ingay. Sir,
Maawa po kayo. Nagmamadaling pakiusap ni Jim habang nakatingin kay Alvin. Maawa ka. Si Alvin ay tumingin kay Jim nang walang pag-aalinlangan at nagtanong bilang tugon, sa tingin mo. Posible ba iyon? Sir, si Brandon ay ang nag-iisang anak na lalaki ng Grand Elder ng isang Blackwell clan. Kung papatayin mo siya, mag-iimbite ka lang ng kapahamakan sa iyong sarili. Alam ni Jim na hindi gagana sa kanya ang malambot na paraan kaya lumipat siya sa mas malupit na paraan. Para bang natatakot siya na hindi alam ni Alvin kung gaano kalakas ang Grand Elder ng kanilang Blackwell clan, patuloy niyang sinabi, ang Grand Elder ng ating Blackwell clan ay isa sa pinakamagaling sa ating Blackwell clan. Siya ay nasa 8th level Martial Monarch stage. Bagaman isa akong 7th level Martial Monarch stage martial artist, malamang na mamatay ako sa isang suntok lang kung lalaban ako sa Grand Elder ng ating Blackwell clan. Ipinagpatuloy ni Jim ang paglalaro ng kapangyarihan ng kanilang Elder ng Blackwell clan. Ang Grand Elder ng Blackwell clan. 8th level Martial Monarch stage. Gayunpaman, hindi kinuha ni Alvin ang pain ni Jim. Tumingin siya kay Jim nang walang pakialam bago ang kamay niya na parang nakahawak sa leeg ay biglang humigpit. Basag. Isang malutong na tunog ng pagkabasag ng buto ang umalingaw-ngaw sa hangin. Bagamat hindi masyadong malakas ang tunog, nagulat ang lahat, maliban kina Alvin at Irish. Pinalundag nito ang kanilang mga puso. Ang lahat mula sa Blackwell clan, kabilang si Jim, ay agad na namutla. Bam! Si Jim na nabali ang leeg ni Alvin ay nahulog sa sahig. Ang profundity fragment sa kanyang katawan at ang kanyang spatial ring ay nasa kamay ni Alvin ngayon. Ikaw. Tumingin si Jim kay Alvin, walang imek. Nagulat siya sa ginawa ni Alvin. Talagang naglakas loob siyang patayin ang nag-iisang anak na lalaki ng Grand Elder ng Blackwell clan. Sa kanyang opinyon, ang binatang ito ay tiyak na mapapahamak. Maraming iba pang mga miyembro ng Blackwell clan ang nagbahagi ng parehong saloobin kay Jim. Gayunpaman, mayroong isang maliit na grupo ng mga miyembro ng Blackwell clan na iba ang iniisip. Mula nang pumasok siya sa backstage ng aming auction square, nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Wala man lang bahid ng panik sa kanyang mukha. Noong una, akala ko ay nagpapalabas lang siya ng palabas, pero sa wakas naiintindihan ko na wala siyang iniisip sa amin. Wala pa ring bakas ng gulat sa kanyang mukha kahit na matapos niyang patayin si Brandon, ang nag-iisang anak na lalaki ng Grand Elder ng Blackwell clan. Mukhang hindi siya natatakot sa Grand Elder. Hindi siya natatakot sa Grand Elder. Gaano siya kalakas? Kanina, sinabi niya na ang Grade 1 Spirit Weapon na maaaring magbigay ng 70% boost ay ginawa ng Grade 1 Weapons Craftsman mula sa kanyang sekta. Ang isang sekta na may napakagandang Grade 1 Weapons Craftsman ay hindi dapat isang ordinaryong sekta. Marahil siya ay isang disipulo ng isang first-rate na sekta sa gitnang lugar ng Innerland. Isang maliit na grupo ng mga miyembro ng Blackwell clan ang nagbulungan sa kanilang mga sarili. Ang Innerland ay maaaring ituring na sentro ng Cloud Continent. Mayroong maraming mga powerhouse na natipon doon. Ang sentrong lugar ng Innerland, sa kabilang banda, ay ang pangunahing sentro ng Cloud Continent. Mas maraming powerhouses doon na mas makapangyarihan pa. Sa sandaling marinig nila ang bulungan ng maliit na grupo ng mga miyembro ng Blackwell clan, karamihan sa iba pang mga miyembro ng Blackwell clan, kabilang si Jim, ay nadama na mayroon silang punto. Agad namang nagseryoso ang mga mukha nila ng magkasabay. Sa totoo lang, ang isang Grade 1 Weapons Craftsman na maaaring gumawa ng Grade 1 Spirit Weapon na maaaring magbigay ng 70% boost ay hindi sana sumali sa isang ordinaryong sekta. Kahit na ang kanilang Blackwell clan ay isang first-rate na puwersa rin, ito ay nirerango sa mga huling lugar sa mga first-rate na puwersa sa Innerland. Isa itong first-rate na puwersa na nirerango sa ibaba sa Cloud Continent. Kung mas malapit ito sa gitnang lugar ng Innerland, mas malakas ang first-rate na puwersa. Huminga ng malalim si Jim at tumingin kay Alvin bago ito nagtanong, pwede ko bang malaman kung saang sekta ka galing, sir? Malalaman mo kung saang sekta ako nanggaling. Kung sakaling sabihin ng Blackwell clan na ako ang nag-frame sa kanya, mangyaring kunin ang mga gamit ko sa spatial ring ni Brandon. Walang pakialam na sumagot si Alvin sa tanong ni Jim.
Itinaas niya ang kanyang kamay at ibinato ang special ring ni Brandon kay Jim. Isang komplikadong sulyap ang ginawa ni Jim kay Alvin bago nagsagawa ng blood ownership claim sa special ring ni Brandon. Di nagtagal, kumuha siya ng spirit sword at isang tableta. Bagamat handa na sila sa pag-iisip, nagkagulo pa rin sila nang makita nilang kinuha ni Jim ang mga ninakaw na gamit mula sa special ring ni Brandon. Ang bawat isa sa kanila ay tumingin sa katawan ni Brandon nang may pag-aalipusta. Anong kahihiyan sa ating Blackwell clan? At saka, anak siya ng Grand Elder natin. Nagdala talaga siya ng kahihiyan sa Blackwell clan natin. Bagamat naging bangkay na si Brandon, marami pa rin ang nanunuya sa kanya. Ibalik mo ang espada at tableta bago mo alisin ang blood ownership claim sa special ring at ibalik ito sa akin. Tungkol naman sa nakaraang espada at tableta, kung ang auction fair ng iyong Blackwell clan ay handang i-auction ito para sa akin, ibibigay ko sila sa iyo. Kung ayaw mo, dadalhin ko sila at aalis na siya, hindi tumingin kay Aaron. Siyempre payag kami. Sumagot si Jim nang walang pag-aalinlangan. Bukod dito, tutulungan ka ng Blackwell Clan's Auction Square na ipasubasta ang dalawang item na ito ng libre, sir. Habang nagsasalita si Jim, ibinalik niya ang espada at tableta sa special ring na iniwan ni Brandon bago niya tinanggal ang blood ownership claim sa special ring at ibinalik ito kay Alvin. Kung ganoon, salamat, Manager Jim, sagot ni Alvin pagkatapos niyang tingnang mabuti si Jim. Bahala ka. Sa harap ng binata na tila hindi natatakot sa Grand Elder ng kanilang Blackwell clan, hindi naglakas loob si Jim na maging pabaya sa takot na masaktan ang isang tao na hindi niya dapat masaktan dahil hindi niya alam ang background ng binata. Maya-maya, tumingin si Jim sa babaeng nakatayo sa gilid na nanginginig sa takot at tinanong si Alvin, kung gayon, paano mo siya gustong harapin, Ginoo? Smack! Nang lumabas ang mga salita ni Jim sa kanyang bibig, lumuhod ang ginang sa harap ni Alvin at malakas na hinampas ang kanyang ulo sa lupa habang nakayuko. Say customer, alam kong mali ako. Ito ay L-Canon kung gusto mong kunin ang aking L-Life. Gayunpaman, pagkatapos kong mamatay, sana maawa ka at palayain mo na ang pamilya ko. Ibinagsak ng ginang ang ulo sa lupa. Humingi siya ng awa, hindi para sa kanyang buhay, kundi para sa buhay ng kanyang pamilya. Natatakot siyang mailabas ni Alvin ang kanyang galit sa kanyang pamilya. Sa nakikita mo habang sinubukan mong ipaliwanag sa akin sa pamamagitan ng voice transmission kanina, hindi ako makikigulo tungkol dito, walang pakialam na sabi ni Alvin. Salamat, Suki. Salamat, Suki. Mabilis na nagpasalamat ang ginang kay Alvin. Hindi naman nagkakagulo ang customer, pero ayaw mo pa ring bumangon. Magsisimula na ang auction fair. Bakit hindi mo pa rin siya dinadala sa VIP area? Mas mabuting pagsilbihan mo ang customer ng maayos. Kung hindi, hindi mo na kailangang pumunta dito. Napasimangot si Jim nang makita niyang nakaluhod pa rin sa lupa ang ginang. Oo. Nang marinig ito ng ginang ay bumalik sa kanyang katinoan. Dali-dali siyang tumayo bago tumingin kina Alvin at Irish. Sumunod ka sa akin. Pinamunuan niya sina Alvin at Irish na sumusunod sa kanya mula sa likuran. Pagkaalis ni Alvin, muling tumahimik ang backstage ng Blackwell Clan's Auction Square. Ikaw. Ibalik ang katawan ni Brandon sa clan. Bukod pa riyan, sabihin mo sa clan leader ang lahat ng nangyari dito ngayon. Bago niya malaman ang pagkakakilanlan ng binata, mas mabuting huwag munang alertuhan ang Grand Elder na nasa closed-door cultivation pa. At saka, huwag ka munang magkusa na umatake. Tumingin si Jim sa isa sa mga disipulo ng Blackwell clan. Nang makarating siya sa dulo ng kanyang order, he remarked with a cautious expression, I have a feeling he's not that simple. Sa sandaling marinig ng disipulo ng Blackwell clan ang kanyang utos, tumugon siya ng may paggalang, oo. Inangat niya ang katawan ni Brandon bago siya umalis. Okay, everybody. Humanda kayo. Magsisimula na ang auction fair. Sinabi ni Jim sa iba. Oo, sunod-sunod na sagot ng mga tao. Sa kabilang side. Sa ilalim ng gabay ng ginang, sa wakas ay nakarating sina Alvin at Irish sa isang lugar na pinakamalapit sa yugto ng auction.
May mga row at row din ng standalone pergolas. Ang ilang mga pergola ay tinitirhan lamang ng isang tao habang ang ilan ay naglalaman ng isang grupo ng 3 hanggang 5 tao na animated na nakikipag-chat sa isa't isa. Ito ay maliwanag na sila ay dumating dito sa isang grupo. Oh! May mga nakamaskara din dito. Di nagtagal, napansin ni Alvin na maraming tao sa VIP area na nakasuot ng maskara. Parang natatakot silang makilala sila ng ibang tao. Mahinang mahulaan ni Alvin ang kanilang mga intensyon. Ito ay tiyak dahil nag-aalala sila na makaakit sila ng pansin kapag naglagay sila ng kanilang bid sa panahon ng auction. Gamit ang mga maskara, walang makakaalam kung sino ang nagbibid para sa mga item. Pagkatapos noon, maaari na lang nilang tanggalin ang kanilang mga maskara at umalis na parang walang nangyari. Customer, sa ganitong paraan pakiusap. Dinala ng babae sina Alvin at Irish sa isang walang laman na pergola. May stone table at stone stool sa pergola. Bukod doon, mayroon ding masasarap na alak, masasarap na pagkain, at sariwang prutas na nakalagay sa mesang bato. Matapos maupo sina Alvin at Irish, binantayan ng ginang ang harapan ng pergola pagkatapos sabihin sa kanilang dalawa, "Mga customer, tawagan lang ako kung may kailangan kayo." Pagkatapos niyang sabihin ito, nagpatuloy siya sa pagbabantay sa harap ng pergola. Maraming pergola sa VIP area. Gayunpaman, ang nag-iisang pergola na may nagbabantay mula sa auction square ng Blackwell clan ay walang iba kundi ang pinaglagyan nina Alvin at Irish. Ang pergola ay agad na tumayo tulad ng isang tagak sa isang kawan ng mga ibon. Nakakuha ito ng atensyon ng maraming tao. Sino ba kasing mayabang? May specially assigned servant talaga sila para pagsilbihan sila. Maraming tao ang na-curious. Isang binata na nakasuot ng marangya ang nakaupo sa isang pergola malapit sa pergola ni Alvin. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa likod ng binatang iyon na parang anino. Gusto kong makita kung sino ang taong ito na tinatrato ng mabuti ng Blackwell clan. Kahit ako ay wala akong naglilingkod sa akin. Narinig ng binata na may marangyang damit ang kaguluhan sa paligid at nakita niya ang isang ginang na nakatayo sa labas ng isang pergola. Agad na naging seryoso ang mukha niya. Sa sumunod na segundo, tumayo siya at dinala ang matanda sa pergola na iyon. "Dear customers, may tao dito." Nang dalhin ng marangyang bihis na binata ang matanda at papasok na sana sa pergola ni Alvin, mabilis silang pinigilan ng babaeng nakatayo sa labas at ngumiti. Mangyaring humanap ng ibang mauupuan, mahal na mga customer. Scram! Nang makita ng marangyang suot na binata ang babaeng nakaharang sa kanyang daraanan, nagalit ang binata na orihinal na hindi masaya. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinulak ang palad na kasing bilis ng kidlat. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Agad niyang pinatay ang ginang. Tumalsik ang dugo sa loob ng pergola. 1171. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin nang mapatay ang babae, na agad na nagulat kay Alvin. Walang nakakita ng kumilos si Alvin, ngunit isang layer ng invisible light shield ang tumaas at hamarang sa dugong tumalsik patungo sa kanya at kay Irish. Sa susunod na sandali, tumingin si Alvin sa salarin na dahan-daang naglalakad papunta sa pergola. Agad na naging seryoso ang mukha niya. Ang gandang babae. Nang ipasok ng marangyang bihis na binata ang matanda, agad na dumapo ang kanyang tingin kay Irish. Hindi niya pinansin si Alvin. Bumilis ang kanyang paghinga nang makita niya ang napakagandang mukha ni Irish. Kailan pa siya nakakita ng ganitong kagandahan? "Lady, I'm called Woody. Anak ako ng sect leader ng True Martial Sect. Nagtataka ako kung ano ang pangalan mo, Miss." Dumating ang marangyang bihis na binata bago si Irish. Isang mainit na ngiti ang lumitaw sa medyo gwapong mukha na iyon. Gayunpaman, may pagnanasa at pagnanasa sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ang pagnanais na makuha ang halos perpektong babaeng ito sa harap niya. Sa sandaling binati ni Woody si Irish sa isang pino at magalang na paraan, sumagot si Irish ng malamig at malamig na salita, "Scram." Natulala si Woody saglit.
Mula sa sandaling pinatay ni Woody ang babaeng nakatayo sa labas ng pergola, ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Dahil dito, ang kabiguan ni Woody sa pakikipag-chat kay Irish at ang kanyang pagsaway sa kanya ay nakita ng lahat. Ang anak ng sect leader ng True Martial Sect. Nang matuklasan ng karamihan sa kanila ang pagkakakilanlan ni Woody, hindi sila nang ahas na magsalita ng kahit ano. Gayunpaman, ang kanilang mga mata ay puno ng panunuya nang tumingin sila sa kanya. Ang True Martial Sect ay isa ring first-rate na puwersa na katulad ng Blackwell Clan sa Arctic City at ang dating Yin Yang Sect. Labis na napahiya si Woody nang mapansin niya ang pangungutya ng mga tao sa paligid. Pinilit niyang pigilan ang galit na bumabalot sa kanyang puso. Muli siyang tumingin kay Irish bago niya ulitin, "Sabi ko anak, ako ng sect leader ng True Martial Sect." Ang young sect leader ng True Martial Sect. Gayunpaman, ang sagot na ibinigay ni Irish sa kanya ay ang parehong salita na ibinigay niya sa kanya kanina. Scram! Scram! Bahagyang nanginig ang katawan ni Woody, at ang kanyang ekspresyon ay nagsimulang maging kahabag-habag. Kailan pa siya hindi pinansin ng ganoon sa harap ng maraming tao? Walang pinagkaiba sa pagiging mapahiya. Nagkagulo ang grupo ng mga taong nanunood sa eksena. Habang inisya nila si Woody, gulat na gulat silang nakatingin kay Irish. Hindi nila inaasahan na ang babaeng ito ang may hawak ng mga bola para tretuhin ang anak ng sect leader ng True Martial Sect sa ganoong paraan. Bagamat ang sect leader ng True Martial Sect ay may dalawang anak na lalaki, ang isa sa pinakamamahal niya ay walang iba kundi ang kanyang bunsong anak na nakuha niya sa kanyang katandaan. Halos itinuring niya ito bilang kanyang buhay. Bitch! I was nice to you. How dare you act so ungrateful? Sa wakas, hindi na napigilan ni Woody ang apoy ng galit sa kanyang puso at tuluyang sumabog. Lumakad siya pasulong at itinaas ang dalawang kamay para hawakan si Irish. Hindi ka ba mayabang? Simula ngayon, gagawin kitang alipin. Si Woody ay anak ng sect leader ng True Martial Sect. Siya ay pumasok lamang sa kanyang 30s, at ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok ng void. Gayunpaman, para siyang langgam sa harap ni Irish. Whoosh! Young Master! Ang tunog ng espadang sumisipol sa hangin ay nawala kaagad sa paglitaw nito. Sinabayan pa ito ng malakas na sigaw. Sa nangyari, casual na binunot ni Irish ang kanyang espada at binawian ng buhay si Woody na naglalabas ng galit sa kanya. Ang may-ari ng malakas na sigaw ay walang iba kundi ang matandang nakatayo sa likod ni Woody. Hindi niya inaasahan na ang hindi nakakapinsalang mukhang pulang-pula na babae ay maaaring pumatay kay Young Master nang hindi niya napapansin. Patay na ang kanyang Young Master. Paano niya ito ipapaliwanag sa sect leader? Namayani ang katahimikan sa paligid. Ang mga titig na dumapo kay Woody na nakahiga sa isang pool ng dugo ay medyo natigilan. Pinatay niya ang bunsong anak ng sect leader ng True Martial Sect. Nagimbito lang siya ng malaking kalamidad. Hinding-hindi siya pababayaan ng True Martial Sect. Hindi ako makapaniwala na mayroon siyang lakas para patayin ang bunsong anak ng sect leader ng True Martial Sect kahit na mukhang nasa 20s lang siya. Kahit na walang heaven and earth energy na natipon sa heaven and earth phenomenon noong umatake sila kanina, narinig ko na nasa peak na ang bunsong anak ng sect leader ng True Martial Sect ng Void. Pinatay siya sa isang suntok lang. She must be a martial monarch then. Nag-usap-usap ang mga manunood habang nagtatakang nakatingin sa babaeng ito na nagtataglay ng walang kapantay na kagandahan. Well, ito ay tulad ng kasabihan, ang mga babae ay mga kaguluhan. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang anak ng sect leader ng True Martial Sect ay nagkikimkim ng masamang intensyon sa babaeng ito, hindi sana siya haantong sa ganoon. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay ang anak ng sect leader ng True Martial Sect ay hinatulan ng kamatayan ng binata na nakasuot ng purple na nakatayo sa tabi ng babae nang patayin niya ang babaeng nakatayo sa labas ng pergola. Ikaw! How dare you kill my young master? Kilala mo ba kung sino siya? Sa sobrang galit ng matanda ay nagsimulang manginig ang kanyang katawan nang makita niya si Woody na nakahandusay sa lupa.
Matawaman niyang tinitigan si Irish. Tila hindi pa siya nakaka-recover sa kanyang pagkagulat. Anong kinalaman nito sa akin kung sino man siya? Inangat ni Irish ang kanyang ulo at walang pakialam na tumingin sa matanda. Halos mapasok ng dugo ang matanda sa tanong niya. Unang pinatay ng babaeng ito ang kanyang young master, at pagkatapos, talagang nagkaroon siya ng lakas ng loob na magtanong kung ano ang kinalaman nito sa kanya kung sino ang kanyang young master. Naghahanap ka ng kamatayan. Hindi na nakapagpigil ang matanda. Sa isang malakas na dagundong, ang origin energy ay bumangon mula sa kanyang katawan at nag-transform sa isang thunderstorm sa isang kisap lang ng mata bago ito umikot sa kanyang katawan. Nagmukha siyang thunder god. Bukod pa riyan, mayroon ding umiikot na wind energy at nagsasayaw na apoy sa paligid ng thunderstorm. Sa isang iglap, sumingit ang matanda. Sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kanyang gising habang siya ay sumisingil palabas. Ang invisible airwave ay gumulong at naging isang lagaslas ng mga bagyo na humampas sa lugar. Swish! Sa sumunod na sandali, biglang lumitaw ang isang espada sa mga kamay ng matanda. Ang espada ay hiniwa patungo kay Irish ng malakas na tila ito ay may banal na tulong. Ang lakas na ipinakita ng matanda ay hindi lamang mas malakas kaysa kay Woody, nalampasan din nito si Irish. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Irish sa harap ng malaunos na pag-atake ng matanda. Tila wala siyang balak na gumalaw. Nabaliw na ba siya? Mukhang naghahangad siya ng kamatayan ngayon. Maraming tao ang nag-iisip sa kanilang sarili habang pinapanood nila ang eksenang nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Nang akala ng lahat ay malapit nang mamatay si Irish, isang eksenang malayo sa kanilang imahinasyon ang biglang lumitaw. Agad na naging kasing laki ng mga platito ang kanilang mga mata. Mahal na Panginoon! Anong nasaksihan lang nila? Ang binata na nakasuot ng lila na walang galaw na nakaupo sa tabi ng babaeng nakasuot ng pula ay biglang kumilos na parang kulog ng ang espada ng matandang lalaki na naglalaman ng lakas ng dalawang sinaunang itim na dragon at ilang libong sinaunang may sungay na dragon ay humihiwa sa babaeng nakasuot ng pula. Swoosh! Gamit lamang ang isang daliri ay nakaharang siya sa espada na buong lakas na hawak ng matanda. Nagtagpo ang daliri at espada. Sandaling kinulong sila sa isang pagkapatas. Nagsimulang kumalat ang mga gumulong airwaves mula sa tagpuan ng daliri at espada bago ito nag-transform sa isang lagaslas ng mga bagyo na nagpagigil sa mga damit ng mga nanunood. Ang ilang mga tao na may mas mababang cultivation base ay kailangang dulang ang kanilang mga mata. Gayunpaman, hindi iniwan ng kanilang mga mata ang binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa malapit. Ang lakas niyang nabigla sa kanilang lahat. Basag! 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 Sa sandaling ito, namumula ang mukha ng matanda habang bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Nagsimulang lumitaw ang sunod-sunod na pinong bitek mula sa kinatatayuan niya. Ang mga bitek ay patuloy na kumalat, na tila isang higanteng sapot ng gagamba. Firms. Kung ikukumpara sa kawalan ng lakas ng matanda para magpatuloy, si Alvin ay mukhang kalmado at naayos. Gayunpaman, hindi nagtagal ay sumingot siya nang ang daliri na nakaharang sa dulo ng espada ng matanda ay nagbigay ng kaunting pamitik. Isang napakalaking enerhiya ang lumabas mula sa daliri ni Alvin at madaling pumasok sa spirit sword sa kamay ng matanda tulad ng pagdurog ng mga tuyong dahon bago ito pumasok din sa katawan ng matanda. Boom! Sa isang kisap lang ng mata, sinira ng malupit na enerhiya ang mga panloob na organo ng matanda, na ikinamatay niya nang hindi mahahalata. Bumagsak sa lupa ang matanda, wala nang buhay ang mga mata nang tumigil siya sa paghinga. Katahimikan. Natahimik ang buong eksena. Totoong martial sect. Si Alvin ay isang malamig na sulyap sa dalawang katawan. Bakas sa sulok ng kanyang bibig ang isang bakas ng panghahamak. Ayon kay Paloma, ang True Martial Sect ay orihinal na isa sa mga mortal na kaaway ng Yin-Yang Sect. Irish, punta tayo dyan. Kinuha ni Alvin ang spatial rings, profundity, at concept fragment mula sa dalawang katawan bago niya inakay si Irish sa isang walang tao na pergola para maupo. Samantala, sinundan sila ng mata ng lahat nang gumalaw sila. Sino itong binata na naka-purple?
Ang lakas talaga. Judging by heaven and earth phenomenon na pinakilos niya, ang matandang iyon mula sa true martial sect ay dapat nasa 5th o 6th level martial monarch stage man lang. Gayunpaman, napatay siya sa isang daliri lang. Sobrang lakas niya. Makapangyarihang demonyo yata siya. Ito ay medyo malabong para sa isang taong martial artist na maging napakalakas sa gayong murang edad. Isang grupo ng mga tao ang nagbulungan. Ang mga mata na nakatingin kay Alvin ay napuno ng pangamba. Umupo sina Alvin at Irish sa isa pang pergola. Hindi nagtagal, dumating ang mga tauhan ng auction square ng Blackwell clan upang linisin ang dating pergola na kanilang inuupuan. Habang naglilinis sila ay halatang medyo nanginginig sila. Pagkatapos ng lahat, ang katawan na kanilang nililinis ay pagmamay-ari ng pinakamamahal na bunsong anak ng sect leader ng True Martial Sect. Sa backstage ng auction square ng Blackwell clan. Manager, silang dalawa ay talagang manggugulo. Bago ito, napatay na nila si Brandon, at ngayon ay pinatay pa nila ang pinakamamahal na bunsong anak ng sect leader ng True Martial Sect at ang elder ng True Martial Sect. Nagulat ang isa sa mga disipulo ng Blackwell clan habang nakatingin siya kay Jim. May mapait na ngiti sa kanyang mukha. Mukhang ang auction square ng ating Blackwell clan ay nakatakdang maging bagyo ngayon, napabuntong hininga si Jim. Maya-maya, may pumasok at nagulat, Manager, nagawa ko na ang sinabi mo. Hiniling ko na sa isang tao na ipadala ang 2 katawan sa industrial na ari-arian ng True Martial Sect sa Arctic City. Manager, magsisimula na, may nagpaalala sa sandaling ito. Follow the orders. Siguradong magulo sa labas ngayon. Let me go out and calm them down, utos ni Jim bago siya lumabas ng backstage papunta sa auction stage. Nakatayo sa entablado ng auction, kitang-kita niya ang mga pergola sa harap ng kanyang mga mata at ang mga customer na nakaupo sa loob ng mga ito. Nandito lahat ang mga customer na ito upang lumahok sa malakihang auction fair sa auction square ng Blackwell clan ngayon. Lahat. Gusto kong ipahayag na nagsimula na ang malakihang auction fair na ginaganap tuwing 3 buwan ng Blackwell Clan's Auction Square. Inihayag ni Jim sa masiglang paraan. 1172. Habang inanunsyo ni Jim ang pagsisimula ng auction fair, ang atensyon ng lahat ng customer sa auction square ng Blackwell Clan ay lumipat din mula Alvin at Irish patungo sa auction stage. Di nagtagal, may naglabas ng unang item sa auction na nakakuha ng atensyon ng lahat, kasama na si Alvin. Gayunpaman, ang interes ni Alvin ay nawala pagkatapos lamang ng isang sulyap sa item. Ang unang bagay sa auction ay isang bote ng grade 1 pill. Kahit na ang tableta ay nakapaloob sa isang bote ng tableta, madaling natukoy ng espiritual na enerhiya ni Alvin ang mga katangian ng tableta. Isa itong grade 1 na tableta na may mas mababa sa 70% purity. Sa mga mata ni Alvin, ito ay karaniwang basura. Gayunpaman, ang naisip ni Alvin bilang basura ay maaaring hindi isiping basura ng iba. Bukod dito, sa mata ng mga tao, ito ay isang kayamanan na maaari lamang nilang makuha sa pamamagitan ng paggastos ng maraming mataas na grado na origin stones. Mag-aalok ako ng 20 high-grade origin stones. 30. 5 mo. Ang bote ng grade 1 na tableta na itinuring ni Alvin bilang basura ay matagumpay na naibenta sa isang tao sa halagang 120 mataas na grado na origin stones. Nagdulot ito ng kaunting pagbuntong hininga ni Alvin. Pabayaan na lang ang 120 na may mataas na grado na origin stones, hindi man lang siya pumayag na gumastos ng isang high-grade na origin stone sa isang basurang tulad niyan. Ang mga table tas ay iba sa spirit weapons. Ang isang mababang grade na spirit weapon ay maaari pa ring pinuhin sa furnace, ngunit hindi ito ang kaso para sa mga table tas. Ang auction fair ay nagpatuloy na parang nagngangalit na apoy. Gayunpaman, hindi ito tahimik sa mansyon ng Blackwell clan sa Arctic City. Ang buong Blackwell clan ay nagkakagulo mula sa katawan na ipinadala sa mansyon ng Blackwell clan. Ang lahat ng matataas na opisyal ng Blackwell clan, na nasa bahay sa ngayon at wala sa closed-door cultivation, ay nagtipon-tipon.
Isang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng robe na may nakalagay na ginto ang nakaupo sa pinakamataas na upuan sa pangunahing bulwagan ng Blackwell Clan. Ang matanda ay mukhang nasa mabuting kalagayan, at ang prestihiyo na nagmula sa katahimikan sa kanyang mga mata ay banayad na nagpahayag ng isang aura ng kataas-taasang kapangyarihan. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang kasalukuyang clan leader ng Blackwell Clan ng Arctic City, si Leonardo Blackwell. Ang mga taong nakaupo sa ibaba ay isang grupo ng mga tao na nagtipon doon. Kabilang sa kanila ang matatanda at nasa katanghaliang gulang na mga lalaki. Lahat sila ay mga matatanda ng Blackwell Clan. Sa sandaling ito, sila ay natipon sa paligid ng isang katawan na nakahandusay sa lupa. Hindi naman sila estranghero sa katawan. Si Brandon ay isang elder ng Blackwell Clan at anak din ng Grand Elder ng Blackwell Clan. Ang isa sa mga nasa katanghaliang elder ng Blackwell Clan ay tumingin kay Leonardo na nakaupo sa pinakamataas na upuan na may malalaking mata habang hindi makapaniwalang nagtanong, "Clan leader, sino ang gumawa nito?" Napakahirap para sa kanya na isipin ang isang tao na may mga bola na gumawa ng isang bagay na tulad nito. How dare niyang pinatay ang nag-iisang anak na lalaki ng Grand Elder ng kanilang Blackwell Clan. Saglit, lahat ng matatanda ng Blackwell Clan ay tumingin kay Leonardo, na curious din sila tungkol dito. Ang Grand Elder ng kanilang Blackwell Clan ay isang powerhouse na kilala sa Arctic City at sa nakapaligid na rehiyon nito. Sa kanilang opinyon, ang pagiging matapang na pumatay sa nag-iisang anak na lalaki ng kanilang elder ng Blackwell Clan ay nagdudulot lamang ng sariling pagkasira. Sa ilalim ng mausisa ng mga mata ng mga matatanda ng Blackwell Clan, sa halip ay umiling si Leonardo. "Wala pa akong ideya. Walang ideya." Ang mga salita ni Leonardo ay nagdulot ng pagkalito sa mga matatanda ng Blackwell Clan. "Clan leader. Anong ibig mong sabihin dito? Hindi kaya natin alam kung sino ang pumatay kay Brandon?" Tanong ng isa sa mga elder ng Blackwell Clan na nakakunot ang noo. Kung ganoon, hindi ba ibig sabihin nito ay hindi mahahanap ng Grand Elder ang pumatay kung gusto niyang ipaghiganti si Brandon? Kung lalabas ang Grand Elder sa kanyang closed-door cultivation, tiyak na hindi niya ito matatanggap. Bago pa makasagot si Leonardo, ang iba pang matatanda ng Blackwell Clan ay nakipag-usap na sa kanilang mga sarili. Ang pumatay ay nasa auction square pa rin ng aming Blackwell Clan. Sa isang pangungusap na ito mula kay Leonardo, natahimik ang buong eksena. Sa sumunod na segundo, unang nanambalik ng katinoan ang elder ng isang Blackwell Clan. Malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. "Clan leader, ang Grand Elder ay nagsakripisyo ng kanyang buong buhay para sa kapakanan ng ating Blackwell Clan. Sa ngayon, ang kanyang nag-iisang anak na lalaki ay pinatay habang siya ay nasa gitna ng closed-door cultivation para makagawa ng isang pambihirang tagumpay. Dapat nating hulihin ang pumatay ngayon at harapin siya mamaya kapag lumabas na ang Grand Elder." Ang mungkahing ito mula sa elder ng Blackwell Clan ay sinuportahan ng iba pang mga elder ng Blackwell Clan. "If this issue is as simple as that, do you think I will still ask all of you to come?" Tanong ni Leonardo habang walang pakialam na sulyap sa mga matatanda ng Blackwell Clan. Ilang sandali, ang mga matatanda ng Blackwell Clan ay natahimik. "Clan leader, don't tell me may problema." Tanong ng isang matalinong elder ng Blackwell Clan. "Tama na." Tumango si Leonardo bago siya nagpatuloy sa pagsasabi, "Si Brandon ay pinatay sa backstage ng auction square ng aming Blackwell Clan. Nang siya ay namatay, si Jim ay naruroon din sa eksena." Jim, ang manager ng auction square ng Blackwell Clan. Isa rin siyang elder ng Blackwell Clan na nagtataglay ng malaking lakas. Ito ay isang bagay na syempre. Kung ang kanyang lakas ay hindi malakas, paano niya magagawa ang posisyon ng manager sa auction square ng Blackwell Clan na napakahalaga sa Blackwell Clan? Nasa eksena rin si Elder Jim. Pero, nagawa pa ring patayin ng killer si Brandon. Maraming matatanda ng Blackwell Clan ang napabuntong hininga. Agad na nanliit ang kanilang mga mata. Si Jim ay isang 7th level martial monarch. Ang kanyang lakas ay kabilang sa nangungunang 10 sa Blackwell Clan.
Ayon sa mga salita ni Jim, hindi man lang siya nakapag-react sa oras ng kumilos ang lalaking iyon. Ang lakas niya ay hindi mas mababa kay Jim. Sa katunayan, mas malakas din ito, sagot ni Leonardo sa malalim na boses. Ang ating Blackwell clan, kasama ang clan leader at ang Grand Elder, ay mayroon pa ring 3 Supreme Elder na mas malakas kaysa kay Elder Jim. Hindi ba magiging madali para sa atin na labanan siya? Maraming matatandang Blackwell clan ang nagtanong ng may kumpiyansa. Siyempre, alam ko ito, sagot ni Leonardo. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan ng taong pumatay kay Brandon ay hindi rin simple. Oh! Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Leonardo sa kanyang bibig, walang alinlangan na nakuha nito ang atensyon ng matatanda ng Blackwell clan. Hindi simple ang pagkakakilanlan niya. Ayon sa disipulo ng angkan na nagpabalik sa bangkay ni Brandon, ang taong pumatay kay Brandon ay isang customer na nagtiwala sa mga bagay na isusubasta sa aming Blackwell clan's auction square. Dahan daw ang sagot ni Leonardo. Napahinto siya nang marating niya ang bahaging ito ng kanyang pangungusap. Customer. Dahil customer siya, bakit niya papatayin si Brandon? O baka si Brandon ang unang nag-provoke sa kanya? Ang grupo ng mga matatanda ng Blackwell clan ay nagtanong. Ngayon, may 2 customer na dumating para mag-auction ng mga item sa auction square ng aming Blackwell clan. Sa harap ng mga pagdududa ng matatanda sa Blackwell clan, sinabi ni Leonardo sa kanila ang pasikot-sikot ng kwento, kabilang ang katotohanan na ang customer na pumatay kay Brandon ay talagang ipinagkatiwala ang isang grade 1 na spirit weapon na nagbigay ng 70% na boost sa lakas at grade 1 na 70%. Natural, hindi niya iniwan ang kwento kung paano si Brandon, na natupok ng kasakiman, ay nagpa siya na ibulsa ang mga bagay na ipinagkatiwala ng customer na ay auction para sa kanyang sarili. Sa sandaling natapos ni Leonardo ang kanyang kwento, nagkaroon ng kaguluhan sa pangunahing bulwagan ng Blackwell clan. Marami sa mga elder ng Blackwell clan ang mga mukha ay naging seryoso. Namula pa nga ang ilan na parang nahihiya. Sayang. Nakakahiya. Hindi lang si Brandon ang lubos na walang kahihiyan, nagdala pa siya ng kahihiyan sa ating Blackwell clan. Kung ang customer na iyon ang magpakalat ng kwentong ito, sino ang maglalakas loob na ilagay ang kanilang mga bagay para sa auction square ng ating Blackwell clan? Kahit na labis kong iginagalang ang dakilang elder, dapat kong sabihin na ang pagkamatay ni Brandon ay hindi sapat para tabyusan ang kanyang krimen. Tama. Kahit ang kamatayan niya ay hindi niya kayang tabyusan ang kasalanan niya. Matapos malaman ng mga matatanda ng Blackwell clan ang tungkol sa mga pasikot-sikot ng bagay na ito, marami sa kanila ang sinisisi ang patay na si Brandon at napuno ng matuwid na galit. Katahimikan. Ibinalik ng malamig na boses ni Leonardo ang katahimikan sa pangunahing bulwagan ng Blackwell clan. Bagamat si Brandon ang may kasalanan, binayaran na niya ito ng kanyang buhay. Dahil dito, umaasa ako na wala nang sisihin pa siya, sabi ni Leonardo habang tinitingnan ang kanyang paligid. Ilang sandali, natahimik ang grupo ng mga matatanda ng Blackwell clan. Clan leader, kanina sinabi mo na ang customer na ito ay may ipinagkatiwala sa amin ang isang grade 1 spirit weapon na maaaring magbigay ng 70% boost sa lakas. Pinapino ba ito ng isang grade 1 na manggagawa ng armas mula sa kanyang sekta? Tanong ng isa sa elder ng Blackwell clan habang nakatingin kay Leonardo. Tama na yan. Tumanggaw si Leonardo. Sinabi ng alagad ng clan na pinabalik ni Jim. Higit pa rito, pinaghihinalaan ni Jim ang grade 1 life recovery pill na mayroong higit sa 71% purity ay nagmula rin sa isang grade 1 alchemist sa kanyang sekta. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ni Leonardo, parang isang bato ang nagdulot ng 1,000 alon. Naging sanhi ito ng pagbabago ng mga ekspresyon ng mga matatanda ng Blackwell clan. Kung totoo yan. Tikong gayon, hindi ba't may isang pambihirang manggagawa ng armas at alchemist sa sekta na kinabibilangan niya? Goodness! Gaano kalakas ang sekta na ito? Bulalas ng maraming matatanda ng Blackwell clan. Dahil dito, bago natin matuklasan ang kanyang pagkakakilanlan, hindi siya masasakta ng Blackwell clan.
Kahit na lumabas ang Grand Elder sa kanyang closed-door cultivation, hindi natin siya dapat hayaang maghanap ng problema sa lalaking iyon. Baka sa mukha ni Leonardo takot nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Ang grupo ng mga matatanda ng Blackwell Clan ay sumang-ayon sa kanya ng buong puso. Clan Leader. Clan Leader. Sa sandaling ito, isang nagmamadaling boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas, na humihingal. Malinaw na ang lalaking ito ay nagmamadaling bumalik sa Blackwell Clan. Ha! Nagtaas ng kilay si Leonardo at sumagot, pasok. Sa sumunod na sandali, ang disipulo ng isang Blackwell Clan ay nagmamadaling pumasok sa bulwagan. Nang makita niya ang grupo ng mga matatanda ng Blackwell Clan na naruroon sa eksena, hindi maiiwasan na medyo hindi komportable ang kanyang ekspresyon. Kinilala ni Leonardo ang taong ito bilang disipulo ng angkan na namamahala sa Blackwell Clan's Auction Square kaya nagtanong siya, tingnan mo nagmamadali kang hanapin ako. May nangyari ba sa Auction Square? Auction Square. Sa sandaling ibuka ni Leonardo ang kanyang bibig, lahat ng matatanda ng Blackwell Clan ay tumingin sa bagong dating na may pag-uusisa sa kanilang mga mata. Nagtataka sila kung bakit nagmamadali siyang bumalik para hanapin ang clan leader. Oo. Ang disipulo ng Blackwell Clan na nagmamadaling bumalik ay nagmamadaling tumango. Sabihin mo sa akin. Utos ni Leonardo. Clan leader, ang customer at ang babaeng nasa tabi niya na pumatay kay Elder Brandon ay pinatay din ng young sect leader ng True Martial Sect at ang kanyang follower sa Auction Square ng aming Blackwell Clan. Tinapos ng disipulo ng Blackwell Clan ang kanyang pangungusap ng sabay-sabay. Ang dahilan kung bakit siya bumalik ay upang iulat ang balitang ito. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, tumahimik ang buong eksena. Ang young sect leader ng True Martial Sect. Bilang clan leader ng Blackwell Clan, si Leonardo ay isa sa mga nangungunang powerhouse sa Blackwell Clan. Agad siyang nanambalik at nagtanong, sinong young sect leader? Si Jeric ba, ang young sect leader ang may pananagutan sa industrial na ari-arian ng True Martial Sect sa ating Artec City. Si Jeric ang panganay na anak ng sect leader ng True Martial Sect. Siya ay karaniwang nasa Artec City na humahawak sa mga bagay na pang-industriya ng True Martial Sect. Siya ay medyo makapangyarihan at hindi mas mababa kay Jim, ang manager ng Blackwell Clan's Auction Square. Hindi. Umiling ang disipulo ng Blackwell Clan at ngumiti ng pilit. Siya si Woody. Ang bunsong anak ng sect leader ng True Martial Sect. Si Manager Jim ay humiling na ng isang tao na ipadala ang katawan ni Woody sa industrial na ari-arian ng True Martial Sect sa Artec City. Sa tingin ko ay nakita na ni Jeric ang katawan ng kanyang kapatid sa ngayon, dagdag pa ng disipulo ng Blackwell Clan. Woody. Nagningning ang mga mata ni Leonardo habang bumubulong, mukhang nakatakdang maging bagyo sa ating Artec City ngayon. 1173. Kalahati ng industrial na ari-arian sa Artec City ay kabilang sa Blackwell Clan. Ang kalahati ay kinokontrol ng ilang iba pang mga first-rate na puwersa, kabilang ang True Martial Sect. Ngayon, ang industrial na ari-arian ng True Martial Sect sa Artec City ay hindi tahimik. Nang ipadala ang dalawang bangkay doon, isinara nila ang mga tindahan. Ang kapaligiran sa loob ng isa sa mga tindahan ay sobrang tensed. Isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumingin sa taong nagpadala ng mga bangkay. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa yelo habang nagtanong sa malalim na boses, sino ang gumawa nito? Pinagpawisan ng malamig ang taong iyon nang titigan siya ng medyo may edad na. Mabilis siyang sumagot, young sect leader, galing ako sa Blackwell Clan's Auction Square. Ang iyong kapatid at ang elder ng True Martial Sect na ito ay pinatay ng dalawa sa aming mga customer sa aming Blackwell Clan's Auction Square. Sa paghusga sa kanyang mga salita, malalaman ng isa na ang matibay na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay walang iba kundi si Jeric, ang isa pang young sect leader ng True Martial Sect. Siya rin ay kapatid sa dugo ni Woody. Pinatay mo ang aking kapatid at isang elder mula sa True Martial Sect. Ako, si Jeric, ay papatayin ka bilang kapalit. Ang mga mata ni Jeric ay kumikinang ng nakamamatay, at ang kanyang katawan ay naglabas ng malupit na aura na tila gusto niyang lumunin ang isang tao.
Tiningnan ni Jeric ang binata na nakahandusay sa lupa na may pulang mata bago niya dahan-dahang binibigkas ang bawat salita sa kanyang malalim na boses, "Kuya, siguraduhin mo. Puputulin ko ang ulo ng taong pumatay sa iyo, at ibabalik ito bilang alay sa iyo." Sa auction square ng Blackwell Clan. Ilang sandali lang ang lumipas, ngunit 5 bagay na ang na-auction na. Gayunpaman, ang mga bagay na iyon ay walang silbi kay Alvin. Bukod dito, 3 sa 5 item ay walang pinagkaiba sa basura sa mga mata ni Alvin. Ang ika-6 na bagay na isino-auction ngayon sa auction square ng aming Blackwell Clan ay isang napakabihirang materyal. Ayon sa tala sa sinaunang aklat, ito ay tinatawag na Mysterious Silver. Sa yugto ng auction, ipinakilala ni Jim ang item sa auction sa kanyang kamay. Ito ay isang irregular round ball na kasing laki ng kamao ng isang matanda. Ito ay tila magaspang at hindi pantay. Ito ay lubhang pangit. Misteryosong silver. Nang lumabas ang mga salita ni Jim sa kanyang bibig, si Alvin na orihinal na nakapikit ay nagulat. Agad niyang binuksan ang kanyang mga mata. Ang nagbabagang tingin niya ay agad na nakatuon sa kamay ni Jim. Sa wakas ay nagkaroon na siya ng interes. Bukod dito, ang bagay na ito ay may malaking kahulugan sa kanya. Ano ang Mysterious Silver? Exactly. Bilisan mo at ipakilala mo sa amin. Kung hindi, hindi na natin malalaman kung ano iyon kung ibibid natin ito at ibabalik. Maraming tao ang nagtanong kay Jim na ipakilala ang mahiwagang pilak. Ngumiti si Jim bago siya nagpatuloy sa pagsasabi, ang mahiwagang pilak ay isang napakahalagang materyal na inskripsyon. Kung tungkol sa paggana nito, mabuti, magagamit ng isang tao ang mahiwagang pilak upang makipag-usap at magbigay ng mga order sa papel na ginawa mula sa kombinasyon ng mga inscription at iba pang mga materyales. Tulad ng alam mo, kahit na hindi mahirap gumawa ng isang papel, ang mga puppet na ito ay karaniwang hindi kumukuha ng mga order, ang inscription ng kanyang sarili. Ang puppet ay hindi nakakaramdam, gumagalaw lamang ito ayon sa inscription na iniwan ng inscription master sa katawan nito. Ipinagpatuloy ni Jim, gayunpaman, kung mayroon kang mahiwagang pilak na ito, ang lahat ay mag-iiba. Kapag ang papel ay pinagsama sa mahiwagang pilak, ito ay makikipag-ugnayan sa isang kaukulang inscription na porma sayon at magbibigay daan sa iyo na bigyan ito ng direktang utos at kontrolin ito. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Jim sa kanyang bibig, ang buong eksena ay nagkagulo. Magagawa nating kontrolin ang isang papel sa pamamagitan ng bagay na ito. Agad na nagliwanag ang mga mata ng maraming tao. Sandali lang. Kung ang papel ay isinama sa mahiwagang pilak na ito, ako lang ba ang may kakayahang kontrolin ito o may makokontrol din? Kung makokontrol ito ng lahat, kung gayon ito ay halos walang silbi, may nagpahayag ng pag-aalala sa kanyang puso kaagad pagkatapos noon. Tama. Kung makokontrol ito ng lahat, hindi ba tulad ng paggawa ng lahat ng trabaho para sa iba? Marami rin ang nagpahayag ng kanilang kasunduan. Di nagtagal, kumalat ang mga salitang ito sa buong auction square ng Blackwell Clan at naging pangkalahatang pinagkasunduan. Kahit si Jim na nakatayo sa entablado ng auction ay naririnig ang mga salita. Kayong lahat, hindi na kailangang mag-alala. Magagamit lang ang Mysterious Silver para kontrolin ang puppet kapag ito ay na-coordinate sa inscription and inscription formation. Maliban kung utos ito ng inscription master, tanging mga partikular na tao lang ang makakapag-utos at makakakontrol sa puppet, maingat na paliwanag ni Jim. Sa sandaling marinig ng lahat ang mga salita ni Jim, agad na nagningning ang kanilang mga mata. Kung ganon, ang ganda talaga nitong Mysterious Silver. Kung hindi mahal, bibili ako at ibabalik ko para subukan. Mayroong maraming inscription master sa grupo ng mga customer sa auction square ng Blackwell Clan. Lahat sila ay nakatitig sa Mysterious Silver sa kamay ni Jim na may maningning na mga mata. Kung hindi dahil sa hindi nila kumpiyansa na maaga nila ang mahiwagang pilak, umakyat na sila sa entablado para agawin ito. Ang mahiwagang pilak ay maaaring ituring bilang isang kayamanan sa inscription masters.
Bagamat ang puppet na ginawa nila ay hindi kasing lakas at hindi gaanong nakakatulong, ang kanilang mga puso ay nagsimulang manabik sa mahiwagang pilak sa sandaling maisip nila ang isang puppet na sumusunod sa kanila at tinutupad ang kanilang mga utos ng walang kondisyon sa pamamagitan lamang ng isang utos. Katulad nila, hinanggad din ni Alvin ang mahiwagang pilak. Sa mahiwagang pilak na ito, magagawa kong gamitin ang inscription formation na nakuha ko mula sa Martian Palace dati. Ang isip ni Alvin ay agad na napunta sa napakalaking wooden puppet na nakatagpo niya sa Martian Palace na naiwan ni Martial Emperor Martian sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Gamit ang stone platform na may nakasulat na kakaibang inscription formation sa ubod, ang dambuhalang kahoy na puppet ay maaaring pakilusan ang mga basag na kakahuyan sa sahig at gawing isang malakas na puwersa. Noong una, kinuha ni Alvin ang kakaibang platapormang bato dahil gusto niya talaga ang inscription formation dito. Pagkatapos noon, sinubukan ni Alvin na gamitin ang inscription formation para tipunin ang origin energies ng isang grupo ng mga tao at gawing isang malakas na puwersa. Tulad ng sinabi, gumamit ng isang malaking puwersa upang talunin ang isang maliit, at talunin ang malakas sa pamamagitan ng paggamit ng isang mahinang puwersa. Sa kasamaang palad, ang imahinasyon ay palaging maganda, at ang katotohanan ay malupit. Ang maruming origin energies mula sa katawan ng tao ay hindi maaaring tipunin ng inscription formation. Tanging ang mga purong origin energy sa loob ng origin stones ang maaaring ipunin gamit ang ganitong uri ng inscription formation. Noong nakaraan, naisip din ni Alvin na gumawa ng napakaraming puppet at tipunin ang lakas ng mga puppet na ito sa pamamagitan ng ganitong uri ng inscription formation para makakuha siya ng malakas na puwersa. Gayunpaman, ang isang puppet ay isang puppet pa rin. Kahit na siya ang taong lumikha nito, hindi pa rin niya ito kayang utusan o kontrolin. Dahil dito, tinalikuran na niya ang ideyang ito. Marahil, ang inscription formation na iyon ay magiging kapaki-pakinabang lamang kung makuha ko ang mysterious silver. Ito ang ideya ni Alvin noong huling pagkakataon. Sa oras na iyon, hinalugog niya ang memorya ng Rebirth Martial Emperor at natuklasan na kung ang mahiwagang pilak ay pinagsama sa isang puppet, kaunti lang ay magagawa na niya, makakagamit siya ng kaukulang inscription formation para umorder at makontrol ang puppet. Ang kaukulang inscription formation ay isang simpleng inscription formation. Karamihan sa mga sikat na inscription master sa Cloud Continent ay nakapag-inscribe at nakapag-set up nito. Gayunpaman, kahit na ang inscription formation ay madaling i-set up, ang mysterious silver ay napakabihirang. Sa pinakakaunti, ang Rebirth Martial Emperor ay walang nakatagpo sa kanyang dalawang buhay. Hindi ako makapaniwala na ako, si Alvin, ay nakatagpo talaga ng bagay na hindi pa nakita ng Rebirth Martial Emperor sa kanyang dalawang reinkarnasyon. Mukhang walang kabuluhan ang paglalakbay ko sa Arctic City sa pagkakataong ito. Nagningning ang mga mata ni Alvin habang tinitingnan niya ang mahiwagang pilak sa kamay ni Jim. Kailangan kong makuha itong mahiwagang pilak. Maaaring gusto ng isang ordinaryong inscription master ang mahiwagang pilak upang mailabas niya ang puppet at magpakitang gilas, ngunit gusto ito ni Alvin dahil gusto niyang bumuo ng isang malaki at makapangyarihang puppet. Kahit na ang isang ordinaryong puppet ay nakatakdang gumalaw sa pamamagitan ng isang supreme grade na origin stones na higit na nakahihigit sa high grade na origin stones, limitado pa rin ang kapangyarihan na mailalabas nito. Maihahalin tulad lamang ito sa isang ordinaryong martial artist na void transformation stage. Gayunpaman, sa inscription formation na nakuha ni Alvin sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor na naiwan ni Martial Emperor Martian, ito ay magtitipon ng lakas ng isang grupo ng mga puppet para bumuo ng mas malaking lakas. Kahit na ang isang puppet na may origin energy na maihahambing sa isang martial monarch ay maaaring malikha gamit ang ganoong uri ng inscription formation. Sa oras na iyon, ang puppet ay magkakaroon ng lakas na maihahambing sa isang martial monarch pagkatapos itong tumugma sa profundity fragment na inilagay ko dito. Magiging parang isang martial monarch na gawa ng tao. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, hindi niya maiwasang matuwa.
Bagamat mahirap para sa 99% ng inscription masters on Cloud Continent na maglagay ng profundity fragment sa Puppet para magawa nitong iCast ang katumbas na profundity, hindi ito isang problema para kay Alvin na may memorya ng Rebirth Martial Emperor. Sa kasalukuyan, marami akong profundity fragment na nakolekta ko, at siguradong makakagawa ako ng puppet na may lakas na maihahambing sa isang martial monarch. Gayunpaman, kailangan ko pa ring makuha muna ang Mysterious Silver bago ko magawa ang lahat ng ito. Ang mga mata ni Alvin ay puno ng pananabik. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi iniwan ng kanyang mga mata ang mahiwagang pilak sa kamay ni Jim. Kung walang Mysterious Silver, ito ay ganap na walang silbi kahit na gumawa siya ng isang napakalakas na puppet. Hindi nito susundin ang kanyang utos, at hindi niya ito makontrol. Dear customers, isipin nyo. Kung maglalabas ka ng puppet na sumusunod sa utos mo, paano ka titignan ng ibang tao? Siyempre may inggit sila. Tiyak na titignan ka nila ng puno ng inggit. Hawak ang mahiwagang pilak, pinatugtog ni Jim ang item. Pinuri niya ito at inilarawan ito ng makulay na paglalarawan. Dapat kong makuha ang Mysterious Silver na ito. Firms. Kung ganoon, tingnan natin kung sino ang mas maraming Origin Stones. Hindi ako nagkukulang sa Origin Stones. Subukan mong makipagkompetensya sa akin kung maglakas loob ka. Bilang napatunayan ng mga katotohanan, ang pagmamalabas ni Jim ay talagang mabunga. Makalipas ang maikling panahon, nagtatalo na ang mga tao sa isa't isa. Bagamat ang kaguluhan ng kanyang mga tainga ay nagpapatunay na ang mahiwagang pilak ay in demand, si Alvin ay hindi nabalisa. Isantibi ang katotohanan na nakuha niya ang napakalaking bilang ng mga high-grade na Origin Stones mula sa mga pirata na pinamumunuan ni Gold Tog bago siya pumunta sa Yin Yang Sect, pagkatapos niyang maging sect leader ng Alvin Sect at sakupin ang lahat ng nasa Yin Yang Sect, ang high-grade Origin Stone sa kanyang mga kamay ay naipon na sa ilang daang libong piraso. Bukod dito, marami rin ang pinakamataas na grado na Origin Stones. Ang Supreme Grade Origin Stones ay ginawa ng mataas na Grade Origin Stone Vein na dating kinokontrol ng Yin Yang Sect, na kasalukuyang kilala bilang Alvin Sect. Natural lang, hindi mataas ang production number, pero nakolekta niya lahat. Ang halaga ng isang Supreme Grade Origin Stone ay katumbas ng 100 High Grade Origin Stones. 1174. Sa napakaraming Origin Stone sa kanyang kamay, si Alvin ay hindi nakaramdam ng anumang pressure para makipagkompetensya sa auction. Ang pagbubukas ng presyo para sa Mysterious Silver ay magsisimula sa 100 mataas na grado na Origin Stones. Maya-maya, tumayo si Jim sa entablado at malakas na nag-anunsyo habang sinisimulan niya ang auction para sa Mysterious Silver sa kanyang mga kamay. 100 mataas na grado na pinagmulang bato. May nagsimulang magbid sa sandaling lumabas sa bibig niya ang mga salita ni Jim. 200 high-grade Origin Stones. Pagkalabas na paglabas ng mga salita ng una sa kanyang bibig ay sumunod na rin ang isa pang tao. Ang mga function ng Mysterious Silver ay malinaw na pumukaw sa interes ng maraming tao. 300 high-grade na Origin Stones. 400 high-grade na Origin Stones. Nagsimulang sumigaw ang mga tao nang magbid sila. Di nagtagal, ang presyo ng Mysterious Silver ay umabot na sa 1,000 high-grade Origin Stones. Gayunpaman, hindi nabawasan ang mga taong sumali sa pagbid. Sa katunayan, ito ay kasing dami ng dati. 1,100 high-grade Origin Stones. 1,200 high-grade Origin Stones. 2,100 high-grade Origin Stones. 2,200 high-grade Origin Stones. Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga tunog ng mga taong nagbibid. Sa bawat oras na maglagay ng bid, tataas ang presyo ng 100 mataas na grado na Origin Stones. Sa una, kaya pa rin ni Alvin na magtiis. Gayunpaman, sa huli, nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Alvin. Nang may sumigaw ng 3,200 high-grade Origin Stones. Si Alvin ay hindi naman natiling kalmado at nagbid. 10,000 high-grade Origin Stones. Bagamat hindi masyadong malakas ang boses ni Alvin, nilunod pa rin nito ang kaguluhan sa auction square ng Blackwell Clan.
10,000 mataas na grado na pinagmulan ng mga bato. Sa sandaling nagbid si Alvin, naakit niya ang atensyon ng lahat. Agad na lumipat sa kanya ang mga mata ng lahat. Siya yun. Hindi nagtagal, maraming tao ang nagsimulang makilala siya. Ang babaeng katabi niya ang pumatay sa young sect leader ng True Martial Sect kanina. Pinatay niya ang matandang lalaki sa tabi ng young sect leader ng True Martial Sect. Judging by heaven and earth phenomenon na natipon ng heaven and earth energy na pinakilos ng matanda sa tabi ng young sect leader ng True Martial Sect, ang matanda ay dapat nasa 5th o 6th level martial monarch stage man lang. Gayunpaman, ang espadang hawak niya ay naharang ng isang daliri lang. Ang lakas ng lalaking iyon ay dapat nasa 7th level martial monarch stage o mas mataas. Maraming tao ang nagbubulungan sa kanilang sarili. Napuno ng pangamba ang kanilang mga mata nang tumingin sila kay Alvin. Sa ilang sandali, walang nang ahas na magbid. Marahil ay dahil nabigla sila sa mataas na bid ni Alvin, o maaaring natakot sila sa lakas ni Alvin kaya hindi na sila nang ahas na tumawad pa. Matapos magbilang si Jim sa 3, matagumpay na nakuha ni Alvin ang Mysterious Silver. Kumuha si Alvin ng 10,000 high-grade origin stones at matagumpay na naipagpalit ito sa Mysterious Silver. Si Jim, ang manager ng Blackwell Clans Auction Square, ay personal na naghatid ng item sa kanyang kamay. Ang yabang kaya. Kung ganyan ka kalakas, pwede ka ring maging mayabang. Marami sa mga tao ang bumantong hininga bilang pagsang-ayon habang pinapanood ang eksenang ito. Congratulations, sir. Matapos maipasa ni Jim ang mahiwagang pilak kay Alvin, ngumiti siya at binati siya bago siya curious na nagtanong, Sir, pwede na tayong ituring na magkakilala, I wonder what's your name, sir? Itinaas ni Alvin ang kanyang ulo at tumingin sa langit sa malayo na para bang may napansin siya bago siya basta-basta sumagot, malalaman mo rin ito sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito ni Jim, awkward siyang umalis. Akala niya ay ayaw sabihin ni Alvin sa kanya. Whoosh! Whoosh! Sa susunod na sandali, ang tunog ng sipol ng hangin ay umalingaw-ngaw sa hangin. Ang pinagmulan ng ingay na iyon ay nagmula sa lugar kung saan tinatitigan ni Alvin. Narito sila ng mas mabagal kaysa sa inaasahan ko, ungol ni Alvin. Sa kabilang banda, lahat ng iba, kabilang si Jim, ay nagbabantay sa lahat ng posibleng panganib. Parang hinarap sila ng kanilang kalaban. Bawat isa sa kanila ay may bakas ng pangamba sa kanilang mga mukha nang marinig ang ingay na iyon. Maya-maya pa, lumitaw ang 5 figure. Nangunguna ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang habang ang 4 na matandang lalaki na tila nasa 70 taong gulang na sila at malapit ng mamatay. Jerick! Agad na naging seryoso ang mukha ni Jim nang makita niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nangunguna sa grupo. Mukhang hindi siya nagulat sa hitsura nila. Si Jerick, ang young sect leader ng True Martial Sect. Di nagtagal, nakilala din ng isa sa mga customer sa auction square ng Blackwell Clan ang pinuno ng grupo ng 5. Ang young sect leader ng True Martial Sect. Hindi ba siya pinatay kanina? Maraming tao ang nataranta. Ang napatay kanina ay ang isa pang young sect leader ng True Martial Sect. Ang kasalukuyang sect leader ng True Martial Sect ay may 2 anak na lalaki. Ang napatay ay ang bunsong anak. Ito ang panganay na anak. I see. Gayunpaman, itong isa pang young sect leader ng True Martial Sect ay dumating medyo mabilis, hindi ba? Narinig ko na itong young sect leader ng True Martial Sect ay ginawang manager, at siya ang ganap na namamahala sa industrial na pag-aari ng True Martial Sect sa Arctic City. Hindi katakataka na mabilis siyang nakarating dito. Marahil ang babaeng naka-red na pumatay sa kanyang kapatid ay may limitadong lakas, ngunit ang lalaking naka-purple na nakasuot sa tabi ng babaeng nakapula ay isang powerhouse sa 7th level martial monarch stage o mas mataas. Natatakot ako na ito ay isang maliit na padalos-dalos sa kanya na pumunta dito kasama ang kanyang sariling mga tauhan sa halip na maghintay ng reinforcement mula sa iba pang powerhouses sa True Martial Sect. Crash! I guess wala ka pa talagang alam, di ba? Itong young sect leader ng True Martial Sect ay isang napakapangit na henyo sa martial daw.
Nakagawa na siya ng breakthrough sa 7th level martial monarch stage 2 taon na ang nakakaraan. Talaga. Kung gayon, sa palagay ko maaari nating abangan ang panunood ng magandang palabas ngayon. Nagkagulo ang buong auction square ng Blackwell Clan. Hindi na nagbibid ang mga customer. Palaipat-lipat ang kanilang mga tingin sa pagitan ng 5 lalaking bumababa mula sa langit at ng pares ng lalaki at babae sa malapit na pergola. Sila ang mga bida noong araw. Jeric, ang young sect leader ng True Martial Sect. Matapos makinig sa talakayan sa kanyang paligid, natuklasan ni Alvin ang mga pagkakakilanlan ng mga bagong dating. Saglit, hindi niya napigil ang umungol sa ilalim ng kanyang hininga, siguro kung ano ang magiging ekspresyon ng sect leader ng True Martial Sect kapag nalaman niyang namatay ang 2 niyang anak sa pamamagitan ng aking mga kamay. Maya-maya, si Jeric na nakahover sa hangin ay tumingin sa paligid ng lugar. Agad na dumapo ang kanyang mga mata kina Alvin at Irish bago siya nagtanong sa malalim na boses, kayong 2 ba ang pumatay sa kapatid ko at sa elder mula sa True Martial Sect ko? Gayunpaman, ang 2 sa kanila ay tila hindi naabala sa kanya. Irish, manatili ka rito. Hayaan mo akong harapin siya. Sabi ni Alvin kay Irish. Matapos niyang matanggap ang tugon ni Irish, tumayo siya mula sa kanyang upuan sa bilis na hindi mabilis o mabagal at dahan-daang lumabas ng pergola. Ano? Gusto mo siyang talikuran at tumakas mag-isa? Ngumuso si Jeric nang makita niya ito. Bagaman siya ang pumatay sa kapatid ko, pinatay na sana siya ng matanda sa sekta ko kung hindi mo siya pinatay. Kaya't huwag mo nang isipin na tumakas. Matalim ang tingin ni Jeric nang tumingin siya kay Alvin. Tumakas. Nang marinig ang mga salita ni Jeric, si Alvin na kalalabas lang ng pergola ay bahagyang natigilan. Akala ng Jeric na ito ay gusto niyang tumakas. Si Jim na nakatayo sa entablado ng auction ay may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ba medyo minamaliit ni Jeric ang kanyang kalaban? Napakalinaw niya sa lakas ng binata na nakasuot ng lila. Hindi ito mas mababa sa kanya. Sa katunayan, ito ay mas malakas kaysa sa kanyang lakas. Gayunpaman, hindi niya binalak na paalalahanan si Jeric. Hindi umalis si Alvin gaya ng inaasahan ni Jeric. Sa halip, lumabas siya ng pergola at bumangon sa hangin. Sa isang kisap lang ng mata, nakahover na siya sa ere, nakakulong sa stalemate kasama si Jeric. Mahinahon niyang tanong, kapatid ka ng walang kwentang lalaking iyon. Firms. Ngumuso si Jeric. Parang naging mas malamig ang hangin sa kanyang paligid. Makikita ng isa kung gaano talaga siya kagalit. Sa tingin mo ba ay sapat na ang mag-isa mo para takasan ako? Pinalaki ni Alvin si Jeric at ipinakita ang isang malabong ngiti sa kanyang mukha. Kalmado pa rin ang ekspresyon ng mukha niya. Ni hindi man lang niya tinakpan ang mata sa kalamidad na nasa harap niya. Sa paghusga sa kanyang mga salita, tila wala siyang iniisip tungkol kay Jeric. Naghahanap ka ng kamatayan. Sa sandaling marinig ni Jeric ang panunuya ni Alvin, ang kanyang mga mata ay naging mas malamig habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng nakakadugo at malamig na aura. Siya, si Jeric, ay anak ng sect leader ng True Martial Sect. Siya ay isang espesyal na pribilehiyong tao. Mula noong bata pa siya, naipakita na niya ang isang napakapangit na likas na talento at pag-unawa. Simula noon, mabilis siyang umangat sa hagdan ng lipunan. Noong siya ay nasa edad 40, gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Monarch stage at naging isang Martial Monarch. Sa kasalukuyan, mahigit 10 taon na ang lumipas, at nasa 7th level Martial Monarch stage na siya. Siya ay naging isa sa mga pangunahing haligi sa True Martial Sect. Ngayon, narito siya upang maghiganti para sa kanyang pinakamamahal na nakababatang kapatid. Gayunpaman, pinahiya siya ng kanyang kaaway at naging sanhi ito ng matinding pag-alab ng puot sa kanyang puso kaya hindi na niya ito napigilan. Nasa bingit na ito ng pagsabog. Boom! Ang origin energy sa katawan ni Jeric ay sumirit at naging malagatas na apoy sa isang kisap lang ng mata, pinakilos ang heaven and earth energy sa itaas ng kanyang ulo na hindi nagtagal ay umikot at natipon sa heaven and earth phenomenon.
Ang silhwete ng isang sinaunang itim na dragon ay lumitaw, matingkad at masigla. Ang napakalaking katawan ng sinaunang itim na dragon na iyon ay nagbigay ng nakagugulat na visual impact sa mga nanunood. Sa susunod na segundo, nagbago ang malagatas na apoy at sumanib sa ilang profundities. Nang itinaas ni Jeric ang kanyang kamay, isang 7 talampakang sibat ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa isang pitik ng mahabang sibat na iyon, isang matalim na sinag ang bumaril tulad ng isang dragon na pumutok mula sa kanyang lungga. Ang enerhiya ng langit at lupa sa itaas ng kanyang ulo ay umikot muli at sa wakas ay natipon sa lakas ng 3 sinaunang itim na dragon at 1,000 sinaunang may sungay na mga dragon. Mamatay! Nang walang anumang babala, sumigaw si Jeric at sinugod si Alvin gamit ang kanyang sibat. Para siyang nag-transform sa isang kidlat na kumikislap sa kalangitan. Boom! 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 Isang serye ng mga pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kalagayan ni Jeric. Ang lumiligid na enerhiya ay naging sanhi ng panginginig ng daloy ng hangin sa hangin. Nagsimula ito ng mga bug zone ng invisible airwaves na nag-transform sa mga bug zone ng bagyo at tumago sa buong auction square ng Blackwell Clan. Ang alikabok ay tumaas sa hangin habang ang bagyo ay humampa sa auction square. Gayunpaman, wala sa mga customer sa auction square ang umalis. Nakatuon ang kanilang mga tingin sa lilang figure na umaaligid sa kalangitan. Alam nilang malapit na nilang masaksihan ang isang once-in-a-lifetime show. Si Jeric na nasa 7th level Martial Monarch stage ay nakikipaglaban sa binata na nakasuot ng purple na nasa 7th level Martial Monarch stage din. Batang leader ng sekta. Ang bilis ng pag-atake ni Jeric ay napakabilis na ang 4 na matandang nasa likod niya ay hindi man lang nakapag-react sa oras. Sa oras na nanumbalik ang kanilang katinoan, ang kanilang young sect leader ay nakagawa na ng kanyang hakbang. Sa sandaling ito, wala silang ibang pagpipilian kundi ang maghanda at sumunod kahit na hindi sila masyadong kumpiyansa. Sa mga tuntunin ng lakas, wala sa kanila ang mas malakas kaysa kay Jeric. Gayunpaman, sino ang humiling sa kanila na maging mga elder ng True Martial Sect? Dahil nakagawa na ang young sect leader ng kanyang hakbang, paano kaya sila tatayo sa gilid at manunood? Whoosh! Nang si Jeric at ang 4 na matatandang lalaki ay nagpakawala ng kanilang mga pag-atake at sumugod kay Alvin, biglang nawala si Alvin sa kanilang mga mata nang walang anumang babala. Ito ay naging sanhi ng lahat ng kanilang mga pag-atake upang makaligtaan. Ang bilis naman. Kaagad na sumabog ang kaguluhan sa mga customer sa auction square ng Blackwell Clan. 1175. Whoosh! Parang umihip ang hangin, ang lilang figure ay napapaligiran ni Jeric at ng iba pang 4. Gayunpaman, nawala siya at muling lumitaw sa itaas ni Jeric at sa iba pa. Nandyan siya. Napakabilis niyan. Kahit na ang young sect leader ng True Martial Sect, isang makapangyarihang 7th level Martial Monarch, ay hindi makapag-react sa oras. Natatakot ako na ang kanyang cultivation base ay maaaring mas mataas kaysa sa 7th level Martial Monarch stage. Hindi ako sigurado tungkol sa kanyang cultivation base, ngunit ang katotohanan na maaari siyang mawala sa ilalim ng ilong ni Jeric ay nangangahulugan na si Jeric ay hindi makakasabay sa kanyang bilis. Ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kay Jeric. Itinuon ng mga customer sa auction square ng Blackwell Clan ang kanilang mga mata sa espasyo sa itaas ng Jeric at sa iba pa. Ang binata na nakasuot ng purple na nakatayo doon ay walang iba kundi si Alvin. Sa oras na napagtanto ni Jeric at ng iba pang 4 ang nangyayari, inangat nila ang kanilang mga ulo upang tingnan ang lilang figure sa itaas. Isa-isang bumungad sa kanilang mga mukha ang takot. Bakit ang bilis niya? Nawala ang mga kulay sa mukha ni Jeric. Bilang isang 7th level Martial Monarch, natural, alam niya kung ano ang ipinahihiwatig ng napakabilis na bilis. Ipinahiwatig nito na ang lakas ng taong ito ay mas malakas kaysa sa kanya dahil ang bilis ay nagmula sa lakas. Sa sandaling maalala niya kung gaano kabilis ang bilis ng taong ito, napakabilis na halos hindi niya ito makuha, isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ang bumangon sa kanyang puso. Young sect leader, natatakot ako na hindi tayo kalaban sa kanya.
Mas mula sa umabat ng umatras muna. Magpapasya kami kung ano ang susunod na gagawin pagkatapos naming ipaalam sa sect leader. Tama, young sect leader. Sabi nga, pag may buhay, may pag-asa pa. Hindi na natin kailangang ibigay ang ating buhay sa isang saglit na pagsabog ng galit. Young sect leader, siguradong maghihiganti ang sect leader sa pagkamatay ng little young sect leader. Sa sandaling ito, ang apat na matatandang lalaki sa tabi ni Jeric ay sinubukan siyang hikayatin isa-isa. Alam nilang kung magpapatuloy siya, hindi siya mamamatay ng mag-isa. Kailangang mamatay din silang apat kasama niya. Para sa mga martial monarch na tulad nila, walang nakakaalam kung gaano kahirap makuha ang kanilang cultivation base. Dahil dito, mas pinahahalagahan nila ang kanilang buhay. Nang marinig ni Jeric ang voice transmission ng apat na matandang lalaki, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa huli, ibinalik niya ang kanyang ulo at nagpakawala ng dagandong. Para bang inilalabas niya ang kanyang pagkadismaya. Sa susunod na iglap, ngumisi siya. Tara na. Nang matapos niyang sabihin iyon, ipinagpatuloy niya ang pag-alis ng apat na matatandang lalaki. Sinabi ko bang pwede kang pumunta? Biglang may tanong na umalangaw-ngaw sa hangin. Naging dahilan ito upang mapahinto si Jeric at ang iba pang apat. Nawala ang kulay sa kanilang mga mukha nang tumingin sila sa pinanggalingan ng boses sa itaas ng kanilang mga ulo. Ang may-ari ng boses ay walang iba kundi si Alvin. Si Alvin ay lumipad sa hangin habang ang kanyang roba ay bahagyang lumipad sa hangin. Siya ay nagpakita ng sobrang galing. Kasama ang halos perpektong gwapong mukha na iyon, naakit niya ang love-struck na mga tingin ng maraming babae sa auction square ng Blackwell clan. Ano? Gusto mo pa kaming patayin? Tumingin si Jeric kay Alvin at ngumuso. Ang lakas namin ay hindi maihahambing sa iyo. Gayunpaman, kung maglakas loob kang hawakan kami, gagawa ka ng kalaban sa buong True Martial Sect. Hindi ka pakakawalan ng True Martial Sect. Binata, bagamat kapansin-pansin ang iyong lakas, malayo pa rin itong maihahambing sa mga powerhouse sa ating True Martial Sect. Pakinggan ang payo ng matandang ito, huwag ilagay sa panganib ang buhay mo at ang buhay ng iba, bulong din ng isa pang matandang lalaki sa tabi ni Jeric. Maririnig sa boses nito ang pagmamataas. True Martial Sect. Huwag ilagay sa panganib ang buhay ko at ang buhay ng iba. Nang marinig si Jeric at ang mga salita ng matanda, si Alvin ay tumawa ng histeryoso, na pinalamig si Jeric at ang gulugad ng iba. Anong tinatawa-tawa niya? Walang alinlangan na naakit ni Alvin ang mga mata ng lahat sa Blackwell Clan's auction square. Ang kanyang pagtawa ay nagbigay sa kanila ng goosebumps at panginginig. Di sa tingin ba ninyo lahat ay nangangahas siyang patayin si Jeric at ang iba pa? Marahil hindi. Ang pagkamatay lamang ni Woody ay sapat na upang ang sect leader ng True Martial Sect ay pumutok sa kanyang tuktok. Kung si Jeric ay namatay din, ang sect leader ng True Martial Sect ay walang kamag-anak, at malamang na mababaliw siya. Bukod dito, matagal ko nang narinig na si Jeric, na nasa 7th level Martial Monarch stage sa kanyang 50s, ay matagal nang itinuturing na susunod na kahalili ng sect leader ng True Martial Sect. Kung siya ay mamatay, hindi lang ang sect leader ng True Martial Sect ang magagalit, lahat ng senior officials ng True Martial Sect ay magagalit din. Sa lahat ng malalakas na powerhouse sa True Martial Sect, tanging ang sect leader ng True Martial Sect ang gagawa ng hakbang kung papatayin niya si Woody. Gayunpaman, kung papatayin niya si Jeric, ang pinakamalakas na powerhouse sa True Martial Sect ay magagalit at aatake din sa kanya. Oo. Dahil sa kadahilanang ito, naniniwala akong wala siyang lakas ng loob na patayin si Jeric. Sa karamihan, matatakot lang niya si Jeric ng kaunti. Sa tingin ko rin. Isang talakayan ang sumabog sa auction square ng Blackwell clan. Maraming tao ang nadama na ang dahilan kung bakit sinabihan ni Alvin si Jeric at ang iba pa na manatili ay para lamang mabigyan sila ng matinding takot. 2 tao lang ang hindi nag-isip. Ang isa sa kanila ay walang iba kundi si Irish. Ang isa pang tao ay si Jim. Bagamat isang beses lang ang pakikitungo ni Jim kay Alvin, ang isang pagkakataong iyon ay sapat na upang ipakita sa kanya ang kawalang takot ng binata.
Ang kanyang pagmamataas ay walang takot. Tama. Madali para sa iyo na patayin kami. Gayunpaman, kung gagawin mo. Ang mga kahihinatnan ay hindi mo kayang tiisin, ang sabi ng isa pang matandang lalaki sa likod ni Jeric. Ang young sect leader ang kapalit ng susunod na sect leader ng True Martial Sect natin. Kung maglakas loob kang patayin siya, ilalagay mo ang sarili mo laban sa buong True Martial Sect. Sa oras na iyon, hahabulin ka ng buong True Martial Sect. Dagdag pa ng isa pang matanda. Hunting down ng True Martial Sect. Nananatili ang ngiti ni Alvin sa kanyang mukha habang bumubulong sa kanyang sarili, mukhang kawili-wili. Well, kung ganoon, para tugisin ako ng True Martial Sect, I guess I have no choice but to sacrifice all of you. Agad na tumingin si Alvin kay Jeric at sa iba pang apat na may nakamamatay na kislap sa kanyang mga mata. Ang lamig na ibinubuga ng kanyang katawan ay parang malamig na hangin na nagpapadala ng mga panginginig sa bawat gulugod. Halos sa sandaling lumabas ang mga salita ni Alvin sa kanyang bibig, itinaas niya ang kanyang kamay at isang 3 talampakang haba na talam na pinatigas ng isang 5 kulay na enerhiya ay lumitaw at lumipad sa tabi niya. Sa sumunod na sandali, habang nanginginig ang agos ng hangin sa paligid niya, lumitaw ang isa pang 8 talampakan na haba na nabuo ng 5 kulay na enerhiya. May kabuuang 9 na 3 talampakang talam ang lumitaw at nakahover sa tabi niya. Shit! Nang marinig ang mga salita ni Alvin, natakot si Jeric at ang iba pang apat. Tumakas ka! Ito na lamang ang natitira sa kanilang isipan. Whoosh! Whoosh! Si Jeric ay sumugod sa unahan ng iba na gustong tumakas muna. Ang iba pang apat na matatandang lalaki ay umangkas sa iba't ibang direksyon, na pilit na nagpupumilit na tumakas. Tumakas! Ngumiti si Alvin. Sa sumunod na sandali, nanlamig ang kanyang mga mata habang dahan-daang naglabas ng 5 salita, 9 violation sword control technique. Sa sandaling lumabas ang salitang technique sa kanyang bibig, ang 9 na 3 talampakan na haba na gawa ng 5 kulay na enerhiya mula sa kanyang katawan ay nawala ng walang bakas sa paningin ng karamihan ng mga tao. Naturally, hindi talaga sila naglaho. Kaya lang, napakabilis ng kanilang bilis kaya hindi makareact ang karamihan sa oras. Ang bilis naman. Sa yugto ng auction, halos nakita ni Jim ang isang bakas ng 9 na espada ni Alvin na sabay-sabay na umaalingaw-ngaw. Ang bilis ng 9 na espada ay napakabilis kaya nagulat siya, kaya't siya ay bumuhos sa malamig na pawis. Mas malakas talaga ang lakas niya kaysa sa akin. Ito ang unang ideyang pumasok sa isip ni Jim. Kung atakihin ko siya ng mas maaga noong pinatay niya si Brandon, magiging katulad ako ni Brandon. Siya ay ganap na tiyak tungkol dito. Ang binatilyong ito na nakasuot ng lila ay tiyak na may lakas na gawin iyon. Ngayon, kung ang mga taong naruroon sa auction square ng Blackwell Clan ay nagangat ng kanilang mga ulo, sana ay masaksihan nila ang isang hindi malilimutang eksena. Habang ang 9 na 3 talampakang haba ng mga blade ay tumigas mula sa 5 kulay na enerhiya ay naglaho ng walang bakas mula sa paligid ng binata na nakasuot ng lila, si Jeric at ang 4 na iba pang nagtangkang tumakas ay biglang huminto. Sast! Sa sumunod na sandali, 5 ambon ng dugo ang lumabas sa kanilang katawan bawat isa. Ito ay lubhang kapansin-pansin na tila sila ay nagbago sa 5 kahangahangang apoy. Sa sumunod na sandali, nahulog ang mga katawan ni Jeric at ng iba pang 4. Matapos hilahin ng lakas ng pagkawalang galaw, marahas silang bumagsak sa lupa sa isang madugong gulo. Si Alvin ay nakahover sa ere habang pinagmamasdan niya ang eksenang nangyayari sa harap ng kanyang mga mata ng mahinahon. Tungkol naman sa 9 na 3 talampakang talam sa tabi ng kanyang katawan na nawala sa manipis na hangin, hindi na muling nagpakita. Sa kabilang banda, bago pa man matipon ang Heaven and Earth energy na umiikot sa itaas ng kanyang ulo tungo sa Heaven and Earth phenomenon, nawala na ito na parang wala na ito. Katahimikan. Ang buong Blackwell Clan's auction square ay napakatahimik na ito ay nakakadugo. Kung ang isang karayom ay nahulog sa lupa ngayon, ang tunog ay malamang na malinaw na maririnig. Lumipat ang mga mata ng lahat patungo sa lilang figure sa hangin.
Sa sandaling ito, ang lilang figure na pumasok sa kanilang mga tanawin ay tila mas malaki kaysa sa buhay. Mukhang minaliit ko siya. Marahas na kumaibot ang sulok ng bibig ni Jim. Kanina, masasabi niyang mas malakas ang naka-purple na binata kaysa sa kanya nang matakasan niya si Jeric at ang iba pang apat na pag-atake. Gayunpaman, naisip niya na ang binatang ito ay bahagyang mas mahusay kaysa sa kanya, at walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng kanilang lakas. Sa ngayon, pagkatapos niyang masaksihan kung paano pinatay ng naka-purple na binata si Jeric at ang apat pa sa isang kisap mata, talagang napagtanto niya ang agwat sa pagitan niya at ng binata. Natatakot ako na isang segundo lang kung gusto niya talaga akong patayin. Tumibok ang puso ni Jim. Nang maalala niya ang insidenteng naganap sa backstage ng Auction Square, nakaramdam pa rin siya ng matinding takot. Mabuti na lang at hindi siya nakagawa ng anumang galaw sa oras na iyon. Kung hindi siya nakatayo dito ngayon. Sa labas ng Auction Square ng Blackwell Clan, dalawang matandang lalaki ang nakatayo sa itaas ng isang hindi nakikitang gusali. Nagtanong ang isa sa matatandang lalaki, siya ang pumatay kay Brandon. Ang lakas niya ay nasa 8th level Martial Monarch stage, posibleng mas malakas pa. Gayunpaman, kailangan ko talagang purihin siya sa kanyang katapangan. Talagang naglakas loob siyang patayin ang dalawang anak ni Wulay. Siguro kung gaano kagalit si Wulay kapag nalaman niya ang tungkol dito, bulong ng isa pang matandang lalaki bago siya tumabi sa matanda. Second Elder, ang bilis mo. Maglakbay sa True Martial Sect at sabihin kay Wulay ang tungkol dito. Si Wulay ang kasalukuyang sect leader ng True Martial Sect. Siya rin ang ama nina Woody at Jeric na sunod-sunod na pinatay nina Irish at Alvin. Oo, clan leader. Sa sandaling marinig ito ng matanda, sumagot siya bago nawala sa lugar. Mabuti na lang at hindi lumabas ang Grand Elder sa kanyang closed-door cultivation. Kung hindi, sa init ng ulo niya, hindi siya makapagpigil sa pagkilos. I wonder kung saan nanggaling ang binatang ito. Ang natitirang matandang lalaki ay walang iba kundi si Leonardo, ang clan leader ng Blackwell Clan. Magkasalubong ang mga kilay niya habang nakatitig sa lilang figure sa di kalayuan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.